sa side ni Leticia. She kept on ignoring me. Ilang beses kong tinanay kausapin siya pero she would just push me away and ignore me. Hindi nga siya natulog sa room namin kagabi after niya makita yung mga pictures. She took a few of them and left some on the floor. Kinuha ko yung natirang pictures at tinignan ko mga ito. Mga photos namin ni Paolo sa hiding places namin. Magkahawak ang kamay. May nakahalik ako sa pisngi niya. Mayroong sinusubuan ko siya ng food at iba pang poses. It actually creeped me out. How someone could take so many pictures of us in different poses, in different places and different dates. It was like a stalker's job to do something like that. I only have one person in my mind who could possibly print such pictures. And the next day, I confronted him nung siesta time. I pulled him on the back part of the recollection place kung saan walang tao. Hey, what the? Tinanggal niya yung kamay ko sa may sleeves ng shirt niya nang makarating na kami sa bandang likod. Bakit mo ako kinaladkad dito sa may likod? May bala ka bang masama sa akin? Are you that interested in me? You could just simply ask. Kesa ikaw pang gumawa nun, kababae mong tao. Before he could continue his blabbers, ay sinampal ko na siya sa pisngi niya and that made him stop. What was that for? Inis na sabi niya habang hinimas-himas niya yung nasaktan niyang pisngi. I should be the one asking you that same question. You're a liar. You promised me. We had a deal. How could you? How? What? He looks confused na para bang wala siyang idea kung paano nagkaroon ng mga ganong printed pictures. As if he can fool me by pulling off an act like that. Don't play with me, J. Almonte. I know ikaw may gawa niya mga yan. We had a deal, didn't we? Sumang-ayon naman ako sa deal na yan na. Pero bakit pinagkalat mo pa rin? Now look what happened. Jan is very angry with me. This is your fault, Jay. Don't you point a finger on me. This is not my fault, Leticia. Really? So, whose fault is it then? You're the only one I know who has pictures of me and Paolo. You're only one capable to print those pictures. Even I have pictures. It is still not my fault, Leticia. Whether it was me or not, who scattered these pictures, it is so not my fault. So don't blame it on me. All of this is your fault. Ikaw ang nag-decide na magkaganito ang lahat. If you were just smart enough not to steal your best friend's boyfriend, none of this could have happened. It is your fault. Put that in mind. Okay, fine. It's my fault. Pero bakit? Bakit hindi ka tumupad sa promise? Di ba napag-usapan na natin hindi mo ipagsasabi to? That also means na hindi mo ipagkakalat yung pictures. We had a deal, Jay. Bakit? I didn't break any promise. I didn't scatter these pictures. Sinungaling. You have always blackmailed me with these pictures. So obviously, ikaw ang nagprint ng mga to. You're such a big liar, Jay. I hate you. Why did I even believe in you in the first place, di ba? You're nothing but a big heartless rude. The biggest rude I've ever met in my life. Napapikit saglit ang mga mata ko nang may bigla siyang binato sa akin. At pagmulat ko, nakita kong nasambot ko yung binato niya sa akin. Hawak-hawak ito ng dalawa kong kamay sa bandang dibdib ko. Ito yung necklace niya na may laman ng memory card ng cellphone niya. Keep calling me a heartless rude, a liar or whatsoever, Leticia. And I hope that one day you realize that I'm just a mirror of yourself. I hate you, Jay. I hate you. I also hate you, Leticia. I hate you, Leticia. Okay, kompleto na ba lahat? Wala ba naiwan? Nung nasa bus na kami at paalis na, ay tumayo yung advisor namin sa may unahan. Sa tabi ng driver habang sinisilip kami mga estudyante kung kompleto na ba kami. May isang sumigaw at nagbiro. Ma'am! May naiwan po. Yung kaluluwa ko po. Bugok, pati yung utak mo naiwan na rin. May isa pang sumabat at nakipagbiruan. Nagtawanan ng mga estudyante sa loob ng bus namin sa dalawang makulit na yun. Siguro kung hindi ako matamlay, nakitawan na rin ako. Pero I don't really feel like laughing at all. Ang 2 weeks retreat namin, tapos na at pabalik na kami sa Manila. 3 days na rin ang nakakaraan simula na matuklasan ni Yani ang relasyon namin ni Paolo. 3 days na rin simula nang hindi ako pansinin ng mga kaklase ko. Kumalat na kasi sa klase namin ang ginawa ko, lalong-lalo na sa mga kaklase kong mga babae. They just can't believe what I did at nasa side sila ni Yani. Hindi ko naman sila masisisi kung nasa side sila ni Yani. After all, ako yung may kasalanan. They confronted me last night. 11 of my girl classmates, including Yani, talked to me in one of my classmates' room.
Para akong nasa isang crime interrogation. Para akong kriminal na pinapaligiran ng mga detectives at mga pulis ng gabing yun. Feeling ko anytime sesentensyahan na nila ako pag may hindi ako magandang nasabi. But truth is, wala talaga akong nasabi sa kabila ng mga tanong at pangako sang ibinato nila sa akin. Hindi ko alam kung paano ko i-explain sa kanila ang lahat. Hindi ko alam kung ano ba ang tamang sabihin sa maling nagawa ko. Humingi ako ng sorry pero hindi sapat yun hangga't hindi ko na ipapaliwanag sa kanila kung bakit ko niloko si Yani. Iyak nang iyak si Yani nung gabing yun at ganun din ako. Galit siya sa akin at paulit-ulit ako nagsosorry. Hindi daw ako isang tunay na kaibigan, yan ang sabi sa akin ni Yani. Sabi niya, pinagkatiwalaan niya daw ako at tinuring na malapit na kaibigan. Pati na rin kapatid pero bakit nagawa ko daw yun sa kanya? Ano daw ba kasalanan niya sa akin para saktan ko siya ng ganon? Actually wala. Wala siyang kasalanan and she doesn't deserve to be hurt like this. Ang sama kong tao. Alam ko, sobrang sama ko. Siguro dapat sa impyerno ako mapunta. Ay, hindi ko na mabilang kung ilang buntong hininga na nagawa ko sa biyahe pa uwi. Nakasandal ako sa may bintana ng bus habang pinapanood ko ang mga bahay, kotse at kalsadang madadaanan. Wala akong katabi sa kanan upuan dahil walang gustong tumabi sa akin sa mga kaklase ko. Alam na nila yung nangyari at pinandidirihan nila ako. Feeling ko deja vu ito nung first year high school ako sa dati kong school. Yun nga lang, pinandidirihan ako dahil sa mga chismis na bayaran daw ang nanay ko at ngayon naman pinandidirihan ako dahil sa sarili kong kagagawan. Sa pagiging isa kong mga agaw at walang kwentang kaibigan. Nag-Christmas party nga kami kahapon ng umaga pero hindi ako umattend. Sabi ko na lang kay Ma'am Hannah na masama ang pakiramdam ko at nagstay na lang ako sa room. How can I celebrate at a time like this kung pati si Paulo hindi ako kinakausap? I texted him and tried to call him, but to no avail. Tinry ko rin siya kausapin pero para bang iniwasan niya ako. And when I told him na natuklasan na yung tungkol sa amin, he turned cold towards me. Hindi ko magets. Kahit ngayon na nasa isang bus kami, hindi niya ako pinapansin at umupo siya malayo sa akin. Bakit parang nilalayuan niya ako? Bakit parang nawala yung pagmamahal na pinapakita niya sa akin dati? May nagawa ba akong mali? O sa simula't sa pool pa lang? Lahat na ng ginawa ko, mali talaga. Pero bakit pati si Paulo ganun ang trato sa akin? Bakit biglang nalamig siya? I want to ask him but he never gave me a chance to talk to him, even for half an hour. I badly want to know why he's treating me like this. He's the only one left in my life right now. I just lost my best friend, my friends, my classmates' respect. I lost them all and I can't bear to lose even him. Ngayong alam na ni Yani na niloloko siya ni Paulo, siguradong break na sila, diba? Pwede na kami ni Paulo, diba? Diba mahal ako ni Paulo? Sabi niya mahal niya ako. Sabi niya yun. Jay, sira ulo ka pare. Balik mo sa akin Pringles ko. Mula sa backseat ng bus, narinig ko ang isa sa mga lalaking nakaupo doon na binanggit ang pangalan ni Jay. Siguro nakikipagkulitan dito. Narinig ko ring tumawa at sumagot si Jay sa kaibigan at kaklase nito. Just by hearing his voice, tears my heart. All the pain coming back inside my chest, suffocating my heart. I felt a water forming in my eyes and as I blinked a single tear strode down my cheek. I wiped it with my left arm. I tried my best na huwag umiyak ng tuluyan at mas sinandal ko ang sarili ko sa may bintana habang yakap ko ng mahigpit yung teddy bear ko na binigay sa akin ni Paulo noon. Inside this bus, I have 3 persons whom I'd really like to talk with right now, but I don't have the guts to do so. To Yani, I want to say sorry over and over again until she forgives me. To Paulo, I want to ask him why he's cold towards me all of a sudden. To Jay, I want to ask him why he made a big fool out of me. Why did he use me for his own entertainment? I don't really know whether to be flattered or be annoyed after seeing what his memory card contains. Pictures of me of every angle, 100 of it, or more than 100, in different places and in different occasions. Pictures in solo or with other people. There were also pictures with Paulo but only a few shots, but more on solo shots. If that memory card was supposed to be a material for blackmail, bakit parang iba ang dating nito sa akin? Gusto kong tanungin si Jay kung anong ibig sabihin ng mga pictures pero ever since that day he threw his memory card to me, we never talked to each other anymore. He stopped annoying me. He stopped being a big word with me.
He stopped our slavery deal, even if he didn't mention it anymore. He stopped picking on me. He stopped talking to me as if I'm a stranger to him. He only talked to me when necessary. But other than that, he ignored me. I never had a chance to understand why he blackmailed me with a memory card full of my pictures. Christmas, New Year, dumaan ang mga okasyon na to. Nagpalit na rin ng taon pero walang pagbabagong nangyari. Wala na kaming pasok pagkatapos ng retreat. Nagstay ako sa bahay buong bakasyon. Saan pa ba ako pwede pumunta, diba? Mag-isa na lang naman ako. Wala akong kakilalang relatives. Wala rin naman ang nanay ko. Ni Haniho, wala akong natanggap mula sa kanya. Minsan nga iniisip ko, buhay pa ba siya? O kaluluwa na lang ang nagpapadala ng pera buwan-buwan sa bahay. Pati na rin siguro yung cellphone ko, patay na o sira o walang signal. Ewan kasi, miski isang message, wala akong natatanggap kahit nung Pasko. Ni isang bati mula sa kaklase ko, wala. Kay Yani, wala din. Kay Paulo, nakakalungkot isipin ay wala din. Sinira ko na ata ang lahat ng meron ako. Hindi na siguro ako mapapatawad ni Yani at hindi na rin siguro maibabalik ang respeto sa akin ng mga kaklase at kaibigan ko. Wala na rin atang pakialam sa akin si Paulo. Sa hindi malamang kadahilanan, hindi na siya nagparamdam pa sa akin. Nakakalungkot lalo nung mag-internet ako isang beses. Nag-login ako sa social network account ko. Nakita ko sa profile ni Yani na may mga bagong uploaded pictures siya. Pictures ni na Charlie, ni na Dayan, ni na Che at ng mga circle of friends namin. Nagkaroon sila ng sariling Christmas party at sleepover sa bahay ni na Yani. Hindi ako invited. Ouch, wala na talaga. Wala na akong kaibigan. Kaya pagdating ng January 5, nung nagpasukan ulit, wala akong ganang pumasok. Ayokong bumangon sa kama ko. Hindi dahil sa tinatamad ako, inaantok pa. Kundi dahil sa kawalan ko na ng gana na makaharap ulit ang mga kaklase ko. Lalo na ang mga dati kong kaibigan na alam ko hanggang ngayon, galit pa rin sa akin. Pero sa huli nagawa ko ring makapunta ng school after all of those hesitations. Kaso nung nasa may hallway na ako palapit sa classroom namin, feeling ko isang damakmak na paru-paro ang nasa loob ng tiyan ko dahil sa sobrang kaba. Parang masusuka nga ako dahil sa kabang to. Alam mo ba yung pakiramdam na papasok ka sa maingay na classroom mo at pagkapasok mo sa loob, biglang tatahimik ang classroom at lahat sila biglang titingin sa'yo. Bawat isa may kanya-kanyang panghusga, pagkadismaya at kung ano-ano pang emosyon sa kanilang mga mata habang ikaw, walang magagawa kundi tumuna lang. Maglakad ng tahimik pero mabilis papunta sa iyong upuan. Ipatong ang bag sa may sahig, umupo ng halos nakayuko. Nakapatong ang kamay na magkadikit sa may desk mo at nakatabing sa may gilid ang mga ilang hibla ng buhok mo habang inaantay ng tahimik ang teacher mo na dumating. Yun na ata ang pinakamahaba at pinakamabagal na araw para sa akin. Walang kumakausap sa akin pero na lang kung may sasabing school matters sa akin. Pero aside that, wala talaga umiimik sa akin. Gusto ko sana kausapin ulit si Yani at mag-sorry sa kanya pero wala akong lakas ng loob. Saka isa pa, alam ko namang hindi lang din niya ako papansinin. Sabi niya sa akin sa open forum dati, iintindihin niya ako kahit ano mangyari. Pero siguro, wala naman talagang kainti-intindi sa panulokong ginawa ko sa kanya. At ang hirap din nung dumating ang recess at lunch. Wala akong kasabay. Wala akong kasama kumain. Mag-isa lang akong bumaba sa kantin upang bumili ng pagkain ko. At pagbalik ko sa classroom ko para kainin ng lunch ko, mas masakit ang naramdaman ko nang makita kong naka-form into a circle ang cheers ng mga dating kaibigan at kasabay ko sa lunch sa may bandang unahan ng classroom. Sa may side ng upuan ni Che, habang masayang nagkwentuhan sila tungkol sa bakasyon nila habang ako, andun sa upuan ko at nag-iisa at tahimik na kumakain. Ang upuan ko nga pala, kung maaalala nyo, ay sa tabi ni Yani. Pero kahit katabi ko siya, she just ignored me the whole time. Ang pinakaayoko pa sa araw na to, nung nag-decide ang teacher namin na magpagawa ng isang group work. Group work. 5 members in a group. Kami daw bahala pumili ng mga gusto namin kagrupo. Kanino ako makikigrupo kung gayong walang may gustong tumanggap sa akin? Yun yung pinakamahirap na pinagdaanan ko sa araw na to. Ang maghanap ng makakagrupo. Napasama lang ako sa isang grupo na magkulang yung isang grupo ng mga lalaki ng isang miyembro. Kumbaga, tira-tirahan lang ako, pantakip sa kulang. Kung wala siguro nagkulang, walang tatanggap sa akin miski isang grupo eh. Ayoko ng ganito. Hindi masarap sa pakiramdam ang iwan ka ng mga kaibigan mo, ng mga kaklase mong nakasama mo na ilang taon, ng mga taong pinagkatiwalaan ka minsan at tinuring na kapamilya.
Ang sakit. Pero mas masakit isipin na pinili ko ito. Na ako ang may kagagawa nito. Ako ang dahilan ng sarili kong pagdudusa. Wala na talaga nagmamahal sa akin. Parang umuulit lang yung dati. Back to zero. Back to the coldness. To being alone, to the unloved zone. Back to where I just want to jump off a bridge and end this. Tapos na rin sa wakas ang klase at pauwi na ako noon. Pero bago ako umuwi, may isang tao muna akong pinuntahan. Si Paulo. Gusto ko siyang makausap kaya naman pinuntahan ko siya sa classroom niya. At nakakasalubong ko naman siya sa may hallway nila. Napauwi na rin habang kasama ang ilang kaibigan nito. Napatigil siya pati yung kasama niyang kaibigan. Nang makita ako sa harapan nila. Paulo, I need to talk to you. Hindi sumagot si Paulo. Tiningnan niya lang ako ng mataman. Parang may pag-aalangan siya sa kanyang mga mata. Please. I sounded desperate. Actually, mukha na talaga akong desperado sa mga nangyayari. How would I not be? Kung wala na akong mga kaibigan tapos ngayon, ayaw pa akong pansinin ni Paulo. Sige pare, kita lang tayo ulit bukas. Tumango lang din yung friend niya sa kanya at umalis na. At tiningnan lang ako nito nang may pagtataka pagdaan nito sa akin. Tara sa kantin. Yun lang ang sinabi niya. Paulo. Yeah? Bakit mo ko iniiwasan? Umiwas siya ng tingin, umangat yung kamay niya at pumatong sa likod ng ulo niya. Akmang kakamot pero hindi niya ginawa. Nagstay lang yung kamay niya noon habang parang hindi siya mapakali at parang naguguluhan siya. Leticia, I'm sorry. For what? Inalis niya yung kamay niya sa may likod ng ulo niya at pinatong sa may table at binaon ang mukha niya sa mga palad niya. He looks very frustrated about something. About what? I didn't mean to hurt you, Leticia. He said in an almost whisper. Paulo, pwede bang diretsuhin mo ako sa gusto mong sabihin? Naguguluhan ako sa iyo eh. Nafo-frustrate na rin ako sa ginagawa niya. He's playing with words at hindi ko siya maintindihan. I'm sorry. I didn't mean to say I love you when I really don't. I mean, yeah, I do love you but only as a friend. I see you only as a little sister, nothing more. Iniangat niya yung mukha niya mula sa pagkakabaon nito sa kanyang mga palad at tiningnan ako ng mataman saka muli nagsalita. Leticia, it's over between me and you. What? Parang nabingi ako saglit pero hindi pa siya tapos sa pagsasalita. It's over for me and Yanni too. We all lost in this game. In this sick and twisted game. He sounded angry but, what? Bakit siya magagalit? Di ba dapat ako magalit? Game? Ano? Naglalaro lang kami all this time? What do you mean, Paulo? Anong laro? Pinaglalaroan mo lang ba kaming dalawa ni Yanni, ha? Tinututay mo kami pareho? Tapos pinapaniwala mo kaming dalawa na mahal mo kami para pag-awayin kami? Was that your sick and twisted game? Naiiyak ako. Sabi niya mahal niya ako tapos isusupalpal niya sa mukha ko na laro lang ang lahat. This is not my game. Bigla siyang tumayo at ganun din naman ako. What are you talking about, Paulo? This is your game. Pinaglaroan mo lang kami ni Yanni. Ngayong galit na sa akin si Yanni at magkaaway na kami ngayon. Tapos na ba yung game mo? Masaya ka na ba at mission accomplished ka sa game mo? Why did you do this, Paulo? Ano bang ginawa ko sa iyo para ganituin mo ako? Wala naman ako matanda ang ginawang masama sa iyo, ha? Bakit mo ako ginaganito? Akala ko mahal mo ko eh. Pinaasa mo lang pala ako. Hindi lang pinaasa. Pinaglaruan mo pa. Tinakpan ko yung mukha ko ng aking mga palad habang dire-diretso ang pagtulo ng mga luha ko. Halos gumagawa na kami ng eksena dito sa kantin pero buti na lang konting-konti na lang ang mga estudyante dito. Dahil nagsiuwian na din naman yung mga estudyante. I hate you, Paulo. I hate you. I'm really sorry, Leticia. I hate myself too. I could feel his agonized gaze while my face is stuck in my hands. What is wrong with him? Bakit parang pinagsisisihan niya ang ginawa niya? Bisira ba siya sa utak niya? I don't get you, Paulo. Inalis ko na yung mukha ko sa mga palad ko habang patuloy pa din ang pagtulo ng luha ko. Bakit parang nagsisisi ka sa ginawa mo? Kaya hindi ba dapat pinagtatawanan mo ko? Dahil nagawa mo akong itrap sa laro mo na panluloko? Baliw ka ba? Nagsisisi talaga ako, Leticia. He looked directly in my eyes saying things that seemed like the truth. I did not have a choice. I told you, it was not my game.
Like you, I was also just a part of this sick and twisted game. I'm really sorry. I did not really have a choice. I don't get you. Ayoko nang makinig pa sa kanya, ang gulo-gulo niya. Ang dami niyang sinasabi na hindi ko naman mag-gets ang sense. I can't take it anymore. I'm carrying too much pain right now that all I wanted to do is run away from him. From here, from everyone. Kinuha ko na yung bag ko at tumakbo na paalis na kantin. Medyo blurry yung daan dahil sa mga luha ko habang tumatakbo ako sa hallway ng school. Sinubukan kong punasan ng kamay ko mga luha na pumupuno sa aking mga mata pero biglang may nabunggo akong tao at napatigil ako dahil doon. Sorry. Leticia? Si Jay. Ha? Patawa talaga tong mundong to. Sa lahat-lahat na mabubunggo ko, kailangan si Jay pa. Bakit? Para asarin ako ng tadhana? At ipamukha sa akin tong taong nasa harapan ko ngayon. Yung taong sinabihan ako na huwag ako magpakahangal kay Paolo. Pero hindi ako nakinig at nagpatuloy pa rin sa pagpapakahangal. Pinunasan ko ng madiin ang mga luha ko sa aking mga mata sa kahinarap na mabuti si Jay at nginitian. Congrats! You won the $1 million question. Napakababa kong babae, diba? Your answer is yes. Well, aren't you so smart? I tapped him on his shoulder with a sarcastic smile at umalis na ako pagkatapos, not even waiting for any response or comment from him. I have heard enough cruel things already, so I don't need any addition of it. Sa side ni Paolo. Yani, I'm really sorry. Shut up, Paolo. You're sorry for what? For making a big fool out of me? You're such a big red, Paolo. You told me you love me. But this is what you call love? Hurting me? Is that your definition of love? To make me cry and suffer? To make me hate my best friend? To make me hurt so bad? Is that what your love offers to me? Susubukan ko sana siyang yakapin dahil hindi ko makayanang makita siyang umiyak. Pero tinulak niya lang ako palayo sa kanya. Don't touch me. Don't ever touch me. Ayoko na sa'yo. Break na tayo. Ouch. No, Yani, please wag. Sorry na talaga. Wala akong choice eh. Wala kang choice? Bakit? Ang panuloko mo ba sa akin? Hindi isang choice? You had the choice, Paolo. Yun nga lang yung choice na pinili mo. Nilokohin ako. Hindi nga ba? Ewan ko sa'yo, Paolo. Kung bakit ginagawa mo to. Magsama kayo ni Leticia. Total siya naman ang mahal mo, diba? Lubayan mo na ako. Yani, please. Mahal kita. Akala ko nga dati. Mahal mo talaga ako eh. Akala ko lang pala yun. Hinigit niya na yung kamay niya mula sa pagkakahawak ko at tumakbo na palayo sa akin. Ang sakit na sampal na ginawa niya pero mas masakit yung tuluyan na siyang lumayo sa akin. Seryoso ako na sinabi ko mahal ko si Yani. Mahal na mahal ko talaga siya eh. Si Leticia hindi ko siya mahal. Kaibigan lang turing ko sa kanya. Pero bakit ko pinakita kay Leticia na mahal ko siya kunwari? At kung bakit nakipagrelasyon ako sa kanya ng sikreto kahit girlfriend ko na si Yani. Napilitan ako. Sabi ko nga na wala akong choice kasi may isang taong dumating sa buhay ko at inutusan akong gawin kay Leticia yon at lokohin si Yani kahit labag sa kalooban ko. Ang pangalan niya, si Clark. He's the son of the owner of the company where my dad works at. I never really knew who he was until he showed himself to me one day and told me to play this game of his. Isa daw ako sa mga pieces niya. Ang role ko daw paglaruan si Leticia habang may girlfriend pa ako. Kasali din daw si Jay sa larong ito pero hindi niya sinabi sa akin ang role ni Jay. Basta ang sabi niya lang daw sa akin, magpanggap na lang daw ako na wala akong alam tungkol sa larong ito at kunwari hindi ko alam na kasali si Jay. At sa tuwing makikita ko daw si Jay nakasama si Leticia, magpanggap daw ako nagsiselos. Ipakita ko daw kay Leticia na may pagtingin ako dito. Siyempre, hindi ako sumang-ayon. Ang sabi ko pa nga kung nababaliw na ba siya o kung ano-anong pinagsasabi niya. Sino ba namang taong nasa normal na pag-iisip ang magsasabi ng ganung bagay? Saka, may laro bang ganun? Para sa akin mukhang hindi masayang laro ang gusto niyang gawin. Buhay at nararamdaman ng mga tao ang paglalaroan niya dito at hindi ako baliw para sumang-ayon sa kanya. Pero di ba nga, wala akong choice. Sabi niya kasi simple lang daw ang rule para sa akin sa larong ito. If I fail to play my role in his game, tatanggalin niya sa company ang dad ko and he'll make sure na wala nang ibang kumpanya ang tatanggap sa dad ko. Napakabigat ang nararamdaman ko. Napakabigat nito.
Lalo na ngayon nabuntis ang mom ko. We need money right now for the hospital assistance. And if that guy was really serious about what he said, I just can't risk my mom's and future sister's health. So, I ended up playing his game, risking Leticia, Yanni, and my feelings. I love Yanni so much. I'm serious about her. I love Leticia too, as a friend. She's like a sister to me already, but I really did not have a choice. Sino nga ba si Clark na nasa likod ng game na ito? May kaugnayan kaya ito kina Leticia at Yanni?